Mga kapuso, mahigit isang oras na lang po magsisimula na tumanggap ng Certificate of Candidacies ang Commission on Elections para sa Election 2025. Patuloy namang nakaabang kaugnay niyan sa Manila Hotel ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? May mga nagdadating na ba? Magandang umaga, Maris. Sa kasalukuyan, ito nakikita natin ang nagkakaroon ng inspeksyon ang K9 units ng pulisya dito sa venue. Ito yung tinatawag na Tent City. Dito po magaganap ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nais kumandidato sa 2025 national and local elections. Nakikita ninyo, ayan, kanina pa nagsimula yan, mga 30 minutes ago, at sinusuyod ng husto ng mga K9 units itong buong venue. At gayon din sa labas, hindi po basta-basta makapasok, limitado lamang ang mga ipinamimigay na ID, ang mga nakakapasok at may access dito sa venue bilang bahagi po yan ng paghihigpit ng seguridad para nga sa filing ng COC. At mula dito sa ating kinatatayuan, Maris, naririnig natin may mga banda na rin sa labas. Alam naman natin itong mga ganitong filing ng COC ay talagang napaka-festive ng atmosphere. Siyempre, ang mga kandidato, kani-kanyang gimmick para makakuha ng atensyon para nga sa kanila ang paghahain ng COC. Alas 8 pa po ng umaga magsisimula itong filing, pero siyempre maaga na nagsimula ang mga aktibidad dito sa venue. At inaasahan nga po na marami-rami itong maghahain ng COC dahil sa buong bansa, mahigit 18,000 posisyon po ang paglalabanan para sa 2025 national and local elections. Patuloy po nating babantayan ang mga mangyayari ngayong unang araw nga ng paghahain ng COC at mamaya po makakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia kaugnay ng mga paghahanda ng COMELEC at mga last-minute reminders para sa filing ng COC. Samantala, kaugnay naman po sa voter registration na nag-last day na po kahapon, September 30, sinuspindi po muna yung huling araw ng voter registration sa Batanes kahapon dahil naman po yan sa Bagyong Julian. Batay po sa ulat ng GMA News Online, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi muna itinuloy ang pagpaparehistro sa probinsya kahapon para na rin sa kaligtasan ng mga residente at kanilang mga tauhan. Pinayagan kahapon ng COMELEC na ipagpaliban muna ng kanilang mga lokal na opisina ang huling araw ng voter registration sa Northern Luzon na apektado ng Bagyong Julian. Wala pang impormasyon kung kailan nila ito itutuloy at kung hanggang kailan. Base po sa datos ng COMELEC noong September 17, mahigit 3 milyon ang mga botanteng bagong rehistro, nasa 400,000 naman ang mga reactivated voters. Sinabi po ng COMELEC, wala na extension ng voter registration, liban na nga lamang sa mga area na yan na nagkaroon ng pagkaantala ang voter registration dahil po sa masamang panahon. At yan po muna ang ating report mula dito sa Maynila. Balik muna tayo sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.